Kinakabahan ako, sasabihin ko dito. Ano sabihin ko, boss? Angas na soundcheck nila. Soundcheck! Soundcheck! Galing ng Pangasinan. Similuan, Laguna. Malabon. Cabanatuan City. Ng Antipolo. Santa Rosa, Laguna, yo! Kahit malayo, manonood. Pinag-ipunan, binyahe. Kahit malayo, sulit na sulit yung pagpunta nyo at pag-score ng ticket. So, tumakas lang kami, boss, sa mga magulang. Tumakas lang kami sa mga magulang namin. Shoutout sa nanay niya. Live event. Kahit matanggal ako sa work. Yung pag nanonood ako ng mga battle, talagang nakakatanggal ng stress. Yung malilimutan mo yung mga pinagdadaanan mo. 2010, elementary days yan. Kinder pa lang ako, nanonood na ako. So, ngayon, gagraduate na ako, pare. Arik, dahil sa'yo to. Dahil sa flip top, gagraduate na ako. Let's go! Siyempre, once a year, pinakamabigat na event ng flip top, ahon. Isa to sa pinaka-inaabangan ngayong taon, syempre ahon. Day 1, tsaka day 2, dito na kami. Lahat ata ng element ng rap battle nakita ko kahapon. Naririnig mo yung actual ng mga bara, panalo. Talaga lalo yung mga backstage na mga nakikita mo nag-uusap yung mga MC, ganyan. Saka pag-picture mo. Laban na sila sa taas, pagtapos. Manood kayo ng live, tangina nyo. Iba yung online, iba yung live. Putang ina nyo, manood kayo ng live. Sa mga fans, patuloy nating suportahan yung flip top. Tuloy-tuloy lang tayo suporta, huwag natin piratahin, huwag natin i-re-upload. Suportahan natin, huwag natin piratahin. Nood lang kayo, suportahan nyo lang. Huwag piratahin. Huwag mamimirata. Iwasan natin ang re-upload. Tuloy-tuloy lang, wala pa rin mamimirata hanggang dulo. Yung day 1, sobrang solid ng mga battle sa day 1. Bumabalik-balik talaga sa isipan ko yung yung J-Block. At saka, nung Sharon versus Smaglas, grabe pinakita rin ni Sharon kung paano mag-rebat at maggumawa ng linya ang isang world-class na battle rapper. Ang bibigat nila, ang gagaling nila lahat. Sobrang ang gagaling. Solid yung vibe ng day 1, bukod sa madaming tao, napakaganda ng mga laban. Busog na busog yung pagka-fan ko eh. In-enjoy ko talaga yung buong event. Walang tapon. Magiging memorable moment din tong day 2. On 14, day 2, MP3 versus RG, no? MP3 galing pang Surigao para sa inyo at RG galing pang Mina, Iloilo. Yun, man, si MP3 mas lamang ata siya sa battles at kumbaga lamang siya sa pagkakataon makapagpakita ng ng skills niya at tingin ko yung huling dalawang laban ay napakalupit na halimbawa talaga ng maging deserving niya sa battle na to. Ganun din yung nakita ko kay RG kahit isa pa lang yung main stage battle or big stage battle niya. Tingin ko slept on battle to. Inaasahan ko sana na pareho silang makakapagpakilala pa sa Manila at Luzon crowd at syempre sa buong Pilipinas. Sikreto versus Merds. Ito yung mga klaseng matchup na tingin ko balang araw sasabihin sana ng mga tao na sana ngayon na lang sila lumaban. Pero walang pinagkaiba yan sa kung bakit napagtapat kaagad si Balakid at si Sayad nung dating-dati pa. Bago pa sila naging mga Balakid at Sayad na kilala nyo na parehong napakalupit na lyricista. Tingin ko, sleeper battle ulit to. Class G versus 3D, brought to you by Motus Battle League. Siyempre, parehong kampiyon ng pedestal tournaments. Parehong napaka-deserving, parehong napaka-well-rounded. Magdudurugan tong mga to. Class G, medyo lamang lang siya sa experience sa big stage battle. Pero sa nakita ko kay 3D, hindi naman siya magpapa-apekto doon. Sana pasabugin talaga nila yung venue.
Break muna ngayon. Sa susunod na laban siguro yung second set na. Ganda panimula. Masabi ko, ang gandang panimula ng unang laban. Mga galing pa ng Mindanao, Visayas, yung iba. So, kita naman natin yung effort nila, bumabiyahe sila ng ganitong kalayo para masaksihan yung talent nila, mapakita din nila dito. Abangan natin yung mga susunod na result. Onyx versus Kenzer. Ito, medyo sleeper battle din. Onyx, alam nyo naman na yung skill set niya, yung rap ability, unique style niya, rhyming ability. Tapos syempre, Kenzer, galing Leyte pa para sa inyo. Kakaiba rin yung skill set niya, kakaiba rin yung unique, yung pagiging komedyante niya. Pero sa pagkakaintindi ko sa battle history niya, kasi sa mga dating battle niya ay waray, ay mas kaya niya talaga mag-technical, pero medyo naninibago pa rin siya. Hinahanap niya pa rin yung pinaka siya pagdating sa Tagalog. Pero para sa akin, kung ano yung napakita niya nung nakaraan, basta build up niya, i-build up lang din yun, ay tingin ko sleeper battle ulit to. Batang Rebelde at Castillo. Batang Rebelde, napaka well-rounded, napaka veterano, napaka linis, napaka kampante. Versus Castillo, napaka gigil naman. Na well-rounded din yung comedy niya at yung technical niya. Medyo lumalamang lang yung technical at aggression niya tong mga nakarang ilang laban. Tingin ko magandang challenge to para sa kanya na mahanap ulit yung tamang balanse, lalong-lalo na sa katulad ni Batang Rebelde. St. Luke versus MR Industria, alam nyo na, dalawa sa pinakamalupit na manunulat sa wikang Tagalog. Kung gusto mong palawakin pa yung bokabularyo nyo, yung paggamit ng matalinhagang wika, etong dalawang to ang kailangan nyong panoorin. Siyempre, ito yung mga battle na, kapag isa ka sa mga unggoy na nagsasabing puro kabastusan yung flip top, tapos hindi naman nanonood ng mga ganitong battle, ito yung matchup na kailangan nyong panoorin. Balita ako ng day one. May mga unexpected na nangyari, so hopefully it will be a different, or it will be the same situation dito sa day 2. Siyempre nakaka-pressure dahil ahon to Solid, mainit ang suporta ng mga tao. Talagang, yun. Ramdam na ramdam mo talaga yung Filipino rap battle. Solid lahat, men, at nakaka-enjoy. As a fan ng battle rap, talagang ma-enjoy mo talaga yung mga nangyayari ngayon sa ahon. Yun, tulad ng dating ahon, ganun pa rin. Damandam mo may enerhiya. Medyo kinakabahan ako nung naiinis kasi late si Harlem. Tang-ina nun dapat tapos na yung laban namin Pa-importante ang putang ina. Gago ka talaga, Harlem Pakyo ka, Harlem. Tang-ina mo, kanina ko pang gusto mag-inom Pawis na ako dito, kakahintay sa'yo. Pakyo ka, Harlem. Fruz versus Fukuda, ito isa sa mga medyo mas klarong style clash natin parating. Parehong may rap ability pero magkaiba rin yung strengths nila. Si Fruz mas sa overall rap ability at rhyming. Si Fukuda naman sa overall volume, delivery at aggression. Parehong napaka solid, parehong magbibigayan rin tong dalawang to. Harlem versus Surgenio, pareho ring ngayon lang ulit na laban ngayong taon. So ang pagbabalik na lang parehong kakaibang humor, parehong may matulin na rhyming ability, parehong may kakaibang angles, lamang sa delivery si Sur at kahit sa rap ability medyo lamang siya, pero sigurado akong hindi magpapatalo si Harlem pagdating doon. Kung mahanap nila yung perfectong balanse ng nila, ng well-roundedness nilang pareho, yan, sleeper battle ulit to. Plus his crystal Sharon, how, you hear the flip top and all that shit, man. I just want to show him, like, pure love for the art. Hey, Sharon. Hey, what's up, bro? How you doing?
Lipcram versus Goryong Talas. Para sa akin, well-rounded ulit silang pareho kahit magkaiba yung direksyon ng pag-well-rounded silang pareho. Siguro masasabi natin medyo mas orthodox pa rin talaga syempre yung ginagawa ng katulad ni Lip. Si Goryong Talas naman, well-rounded pa rin para sa akin yung technical niya. Iba lang yung bale, yung humor niya, iba rin yung bale. Tingin ko, magugulat si Lipcram, akala niya siya lang yung kaya magmaoy. Kapag inaya siya ng inuman ni Goryo, baka talagang ma-shutdown yung FB Live niya. Yun, solid pa rin yung event. Nakapag-connect ulit sa mga kaibigan natin, nakita ulit yung crowd, narinig ulit yung speech ni Enigma, at solid naman yung event so far. Battle fan ka talaga, matutuwa ka sa mga pangyayari at bawat isa nakapagpakita ng kanilang original skill. Yung inaasahan pa rin, pataas ng pataas yung level. Kumbaga, hindi na stuck sa isang estilo yung mga MC, yung gagaling. Dahil sobrang lakas ng mga battles, may mga malalakas pa na paparating. Excited. Gusto ko na lang ipakita yung dala ko. Tapos, bahala na. M-Zite versus Marshall Bonifacio. Eto, pukpukan to. Putang na. M-Zite, The Terminator. Tryouts champion. 2x2 champion. Isa buhay champion. Isa sa pinakamahirap kalabanin o talunin. Isa sa pinaka-epektibo at well-rounded. At Marshall Bonifacio, men, isa sa pinaka-underrated talaga. Pero, men, kung alam nyo lang talaga yung galing ng ginagawa ni Marshall, mind-blowing talaga. Napaka-masterful na rin ng niya, showmanship niya. Ngayon, strategies, concepts, wordplay, technikalan, humor, andyan din. Dikdikan to. Ito, sobrang dikdikan tong laban na to, tingin ko. Mot versus Sayad, parehong napaka-deserving sa liga. Dalawa sa pinaka-kinakatakutang kalabaning MC. Siyempre, lamang sa accessibility si Mot, pero si Sayad kasi kaya kanyang dalhin sa dimension niya. At kung mapanatili niya yun ang buong all 3 rounds, ay talagang pukpukan pa rin to. Pukpukan tong laban na to. Husky versus Invictus, isa buhay ito, man. Expect the unexpected. Nakaka-proud silang pareho yung buong run nilang pareho sa tournaments. Parehong matagal lang karapat-dapat ng respeto at appreciation nyo. Pero lalo-lalo na ngayon sa finals, kung sino man manalo, congrats. Pero ganun pa man ay tingin ko panalo tayong lahat sa kanilang dalawa at panalo rin sana silang dalawa sa sarili nilang mga paningin. Manalo man o matalo. At isa buhay, expect the unexpected. Enjoy the battle. Enjoy the battle. At yun, syempre, tapos na yung event, no? Tapos na rin yung i-congratulate si champion, no? Yan, congrats kay Invictus. Ang lupit talaga ng lupit ng mga laban ngayon. Talagang ginawa ng mga MC lahat ng todo nila, binigay na nila ngayong taon, solid. 14 na ba tayo? 14, di ba? So, I'm just blessed to be like part of this up until now. Sa dami ng at laki ng in-involved ng Battle Rap. So, nag-enjoy na lahat. At syempre, picture-picture, banding sa lahat ng MC. At syempre, enjoy natin ng after party. Yeah. Flip Top Beer, puta solid pare. Solid yung Flip Top Beer. Sobrang talaga na sobrang sarap ng lasa. Sakto yung pait, sakto yung alat, sakto yung tamis. Tapos yung Amp Ale, pinaka-paborito ko sa lahat. Yun, Marako. Yun yung una kong yung solid, nakakagaan na at nakakawala ng kaba. Sunod, may isa pa akong beer stab dito. Kaya try ko to sa kalamansi. Sobrang sarap, sobrang lakas ng tama. Malakas, pero hindi ka malalasing.
Ako ha? Pag iniinom mo siya, hindi siya malakas eh. Pero Di talaga siya nakaka-bloated. Hindi ka titigil hanggat di ka lasing. Parang may tama siya agad, pero walang hangover. Sobrang sarap ng Flip Top beer. Actually, nung nilabas yan, nandito ako noon. Kaya, yun, lasing ako umuwi noon. Flip Top beer, supportahan nyo. Makaka-uwi kayo. Next year naman, para sa Flip Top 2024, kailangan kong tutukan yung 1 Minutes Luzon. Tingin ko medyo mas makapal yung lineup sa mga yon at kumbaga mas maraming deserving bukod sa mas marami talaga yung entries palagi. Tapos sa tournament pa rin, Isa Buhay 2024, tuloy-tuloy lang. Siyempre, iikutin ulit yung Pilipinas hanggat maaari. Mag-develop pa rin ng mga susunod na posible ninyong iduluhin. Sa mga kapwa ko MCs, tangina, ating enjoyin natin tong pag ginagawa natin lalo. Sulitin natin ang pagkakataon na nandito tayo sa Flip Top. Maraming salamat sa inyo. Patuloy lang nating i-inspire yung isa't isa. Let's just be thankful na we get to be a part of the witnesses ng evolution ng Battle Rap. Kailangan natin mag-improve para ma-enhance yung lahat ng mga kapunyataan natin. Patuloy lang sa apoy. Yung mga MCs na bagong darating, mag-1 minute. So may mga bagong papasok na naman na MCs, bagong boses, bagong estilo. So sana suportahan nyo yung mga bago pa lang. Kasi malaking bagay para sa kanila yan. Kami nung nagsisimula kami, nakakatanggap kami ng suporta. Yun yung nagiging rason bakit namin mas ginagalingan. Mas buksan pa natin yung ibang pintuan ng isip natin para sa iba pang magaganap at di pa nagaganap. Sa music, silipin nyo sana rin mga nilalabas naming mga music at iba pang mga galaw. Dahil malaking tulong yan para sa mga MCs. At syempre, yung battles, yung liga, palakasin lang natin dahil ito ang pinakamalakas na liga sa buong mundo. Pinakamalaking rap battle platform sa mundo. You cannot get any better than this. Nandito yung totoong art. Nandito yung totoong art. Platform na to para sa aming mga MC. Kung wala to, wala din kami. Sa buong liga, maraming salamat din sa pag-alaga sa amin. Dahil sa inyo, maraming opportunity na dumating sa amin na hindi na mabibilang. Hindi siya makukwente, alam mo yun. Salamat. Siyempre, yun yung pinaka-message ko talaga. Salamat sa Ahon 14, Day 1, Day 2. Lakas sobra. Kaya, Ahon 14, we out! Yun ang day 2 ng Ahon 14. Maraming salamat ulit sa lahat ng bumubuo, sumusuporta, sa mga partners sa Represent Collabs. Maraming salamat ulit sa lahat pa rin ng MCs na naniniwala sa direksyon natin kung saan natin sinusubukan papuntahin to. Pinipili nyo pa rin kaming samahan, naniniwala pa rin kayo sa vision natin at lalo sa akin para ipagpatuloy pa rin to sa kabila ng lahat ng stress at lahat ng mga hadlang natin. At yun, ganoon lang din sa mga fans. Maraming salamat. Flip Top 2024, kita-kits tayo ulit. Abangan nyo yung mga uploads at bigger and better, palagi. Tuloy-tuloy lang, sa ayaw, sa gusto. Flip Top.